So magandang hapon sa ating lahat. So ngayon ako naman ang magtatalakay ng uri ng akademikong sulatin. So first, meron tayong sanaysay or essay. Ano ito? Maikling komposisyon na nagpapahayag sa sariling opinyon o kuro-kuro tungkol sa isang paksa. So ang sanaysay o essay, ito ang ginagamit sa, for example, sa ating paaralan. So, for example, si teacher ay magbigay ng question kung ano ang kahalagahan ng edukasyon. So, tayong mga learner ay tayo ang magsusulat ng essay or magsulat sa kahalagahan ng edukasyon. Yan ang sanaysay or essay. At ngayon, dito naman tayo sa pangalawa, thesis or thesis. Ano ito? Malawak at masusig na pag-aaral na isinusulat bilang bahagi ng pagtatapos sa kolehiyo. Halimbawa, ng mga pamagat epekto ng social media sa akademikong performance ng mga estudyante sa Universidad ng Pilipinas. Ang thesis ito ay may lalim na kaalaman at pag-unawa sa isang particular na paksa. Ito ay batayan ng pagiging eksperto sa isang larangan. Nakatulong ito sa mga pag-unlad ng disiplina at sistemang edukasyon. Ang pangatlo ay dissertation or dissertation. Ano ito? Mas malalim na pagpananaliksik na karaniwang ginagawa para sa mga doctoral degree. Halimbawa ng pamagat, isang kritikal na pagsusuri sa epekto ng climate change sa agrikultura ng Pilipinas. Ang dissertation ay ito ay nagpapahayag ng mataas na antas sa larangan. Mahalaga ito sa mag-aaral para maabot nila ang antas ng karunungan sa edukasyon. So, yan ang dissertation or dissertation. Ngayon, dito naman tayo sa pang-apat, pananaliksik or research paper. Ano ito? Sistematikong pag-aaral ng isang paksa upang makabuo ng bagong informasyon. Halimbawa ng paksa, ang uganayan ng online learning at academic performance ng mga senior high school student. So lahat naman siguro tayo nakaranas ng research paper nung senior high school. So ang research paper ay nakatulong din ito sa ating lipunan, nakalutas ng mga problema at makabigay pa ng ebidensya. Yan ang research paper. At ngayon dito naman tayo sa panglima, ulat o report. Ano ito? Formal na paglalahad ng mga datos o obserbasyon mula sa isang pag-aaral o proyekto. Halimbawa, ulat tungkol sa kalinisan ng paaralan. Ang ulat na ito ay naglalaman ng mga obserbasyon o rekomendasyon ukol sa kalinisan ng silid-aralan at mga partikular na ng aming paaralan. At marami pang iba't ibang uri ng report katulad na lang ng pagre-report mo sa opisina kung nagtatrabaho ka sa isang company, dapat kang mag-report yung ano na ang sitwasyon or ano na ang mga kung sa factory man, ano ang kalagayan ng takbo ng company nyo. So mga ganun nga mga pangyayari at hindi lang yan, pwede rin yan magamit ang report sa paaralan. Pero ang ginagamit natin ngayon ay silid-aralan o kalinisan. Para din naman sa mga estudyante na safe sila at wala silang maagapan na sakit or ano ba ang mga mangyayari sa kanila. So yan ang ulat o report. And that's it. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Jillian Maniaga at ngayon ay ipagpatuloy natin ang pagtatalakay tungkol sa iba't ibang uri ng akademikong sulatin. Nasimulan na natin ang mga naunang uri, kaya ngayon ay dadako na tayo sa ika-6 hanggang ika-10. Kaya simulan na natin. Pang-anim ay talumpati or speech. So, ang talumpati ay isang formal na pagsasalita na may layuning magbigay ng impormasyon, maglahad ng idea o manghikayat ng tagapakinig. Kagaya na lamang ng halimbawa ng pambungad. Magandang araw po sa ating lahat. Ako'y narito upang talakayin ang kahalagahan ng pagtutulungan sa panahon ng krisis.
At ngayon, dadako naman tayo sa kahalagahan ng talumpati. So dito, nahahasa ang kakayahan sa pagsasalita at pagbuo ng malinaw na mensahe. At ito rin ay ginagamit sa mga pampublikong pag-uusap, paaralan, seminar o pagpupulong. So ito rin ay mahalaga sa pagbibigay kaalaman at pag-uugnay ng tao sa isang layunin. Pangpito, book review o review ng aklat. So, ang book review ay isang pagsusuri o kritika sa nilalaman ng isang aklat. So, dito sinusuri rito ang mga tema, estilo ng pagkakasulat at mensahe ng may akda. Kagaya na lamang ng halimbawang ito, ang librong No Limitang Hiri ni Jose Rizal ay isang makasaysayang nobelas na naglarawan ng mga katiwalaan noong panahon ng mga Kastila sa Pilipinas. Dako naman tayo sa kahalagahan ng book review. So, ang book review ay nagbibigay gabay sa mamabasa kung sulit o kapakik-pakinabang bang basahin ang isang aklat. So, ito rin ay lumalalim ang pag-unawa sa akdang pampanitikan at ito rin ay nagbubukas ng diskursyon tungkol sa mga tema at isyu sa aklat. At pangwalo ay abstract. So, ano nga ba ito? So, ang abstract ay isang maikli ngunit kumpletong buod ng mas malawak na pag-aaral o pananaliksik. So, kagaya na lamang ng halimbawang ito. Ang pag-aaral na ito ay naglalayong alamin ang epekto ng online classes sa mental health ng mga estudyante sa kolehiyo. So, dadako naman tayo sa kahalagahan ng abstract. So, ang kalagahan ng abstract ay nagbibigay ng mabilisang impormasyon sa mambasa tungkol sa nilalaman ng buong pag-aaral. Dito rin ginagamit sa research, mga journal, ng seminar, at academic nga conferences, no? At dito rin ang nakatipid ng oras at tumutulong sa mga madaling paghanap ng kaugnay ng pananaliksik. At pangsyam, suriang papel or creative. So, ano nga ba ito? So, ang suriang papel ay ang pagsusuri sa isang mga akda, pelikula, sining o anumang likhang pampanitikan. Kagaya na lamang ng halimbawa na ito, sa pelikulang General Luna, ipinakita ang kalagahan ng patriotismo sa gitna ng mga digmaan. So ngayon, dadako naman tayo sa kahalagahan ng suriang papel. So dito naman, nagpapalawak ng kritikal na pag-iisip at pag-aanalisa. So dito rin tinutulungan ang mamabasa na makita at mas malalim na mensahe ng akda. At ito rin ay mahalaga sa pag-aaral ng sining, literatura at komunikasyon. Pang-sampo ay proposal. So ano ito? So ang proposal ay isang formal na dokumentaryo na naglalaman ng plano para sa isang proyekto o pananaliksik. Katulad na lamang ng halimbawa na ito, proposal para sa isang programa ng paglilinis sa barangay. So, dadako naman tayo sa kahalagahan ng proposal. So, dito, nagbibigay ng malinaw at organisadong plano. Then, ito rin ay mahalaga sa pagkuha ng mga pundo, suporta o pag-aproba at ito rin ay nagsisilbing gabay sa maayos na implementasyon ng mga proyekto. At iyan po ang ika-6 hanggang ika-10 uri ng akademikong sulatin. So, naway mas lalo pa po nating maunawaan ang kahalagahan ng bawat isa at tungkulin ito sa pag-aaral at pananaliksik. So, maraming salamat po.